Hallelujah, Jesus. We invite your presence in this place right now. Hallelujah. Holy Spirit, we invite your presence right now. Come on. Connect to the Lord right now. Hallelujah. He wants your worship. Hallelujah. He wants all of you. He wants your mouth. He wants your voice. He wants your body. Hallelujah. Hallelujah. Offer it up to the Lord tonight as a living sacrifice. Worship the Lord with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your strength. Luwalhati at magsamba, Jesus ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsamba, itataas ang
Kaya marinig ang boses mo sa trono ng langit. Pagdakila mo sa Panginoon sa gabi nito. Every hand's lifted up to the Lord right now. Open our hearts tonight, Lord, as we receive your word, Lord. Let there be a new revelation, Lord. Let there be an illumination, Lord, tonight. Let there be an open ears tonight, Lord, spiritual ears, Lord, to hear your voice, O God. Mga nais mong iparating sa amin, Panginoon. Mga nais mong gawin sa amin, Panginoon. Mga nais mong, mga kalooban mo, Panginoon, na nais mong lakaran namin, Panginoon. Patuloy mong itago sa iyong likuran, sa iyong palaboy na pakpak, ang magbabahagi ng iyong salita sa gabi ito. At ikaw lamang ang may taas at maluwalhati at madakila, Lord, sa lugar na ito. Salamat, Lord. Give you honor. Give you glory. Worship. Magnify and glorify your name, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Praise God. Sige po, settle down at praise the Lord. Glory to God. The Lord is with us. Amen? Amen. Praise God. Ito po yung pang-14 na gabi na natin. Ano ho? Naniniwala po ako na kapag tuloy-tuloy po ang pag-akyat ng ating pong prayer, hindi po mapipigilan ang pagbaba nito. Amen. Walang makakapigil ng pag-ulan kapag yung evaporation ng tubig ay talaga namang namuo yung ulap. So, mas lalo pa ho nating painitin yung ating pong mga panalangin. Hallelujah. Amen? Amen. Okay, bago po tayo mag-start, pumunta po tayo sa Matthew 12 verse 28 and 29. Matthew chapter 12 verse 28 to 29. Alam niyo po, kapag nagpe-pray po tayo, 4 po ang involved sa prayer. Una, ikaw, involved ka. Pangalawa, involved ang Diyos. Pangatlo, involved ang anghel. At yung pong pang-apat, ang involved ang kaaway. So, yung pong ang akala ng mga tao na humihingi lang sila ng tulong kay Lord, hindi lamang po kasi pagtanggap o pagsasabi ng ating pong mga prayer ang nakakarating sa Kanya. Meron din pong kaaway na pumipigil
Hanggang sa darating yung time na sa kabila ng mga delay, pwede kang kumbinsihin ng kaaway na ma-turn ang iyong pananampalataya sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Kasi na-delay. So ang goal ng kaaway ay makonvince ka o yakapin yung tinatawag pong unbelief o kawalan ng pananampalataya. Kasi kapag nakumbinsi ka sa unbelief, ito po ay direct na hamon sa kalikasan ng Diyos na perpektong katapatan. Alam po ba ninyo na kapag ka ikaw ay nagsimula ng magkaroon at ine-entertain ang unbelief, we are now defying or challenging the nature of God with His perfect faithfulness. Sino na naniniwala na ang katapatan ng Diyos perfect? Amen. Alam nyo, bakit hindi nakapasok ang mga Israelites sa Promised Land? It's because of unbelief. Ang Diyos ang nangako na sa kanila yung Kanaan, sa kanila ang Promised Land. Bagamat may higante, sinamahan sila ng Diyos at pinatunayan ito ng Diyos sa panahon ni Joshua, natalo nila ang mga higante. Kahit umabot pa yung labanan sa panahon ni David, natalo ni David ang mga higante. So ibig sabihin, sa bawat generation, sa bawat kabanata ng history ng Israel, makikita po ninyo na ang Diyos po ay tapat. Amen. Pero minsan, pagka tayo po ay nananalangin, nakukumbinsi po tayo ng kaaway na yakapin ang kawalan ng pananampalataya. At kapag kayo po ay nangyari, it is a direct challenge. China-challenge mo na yung pong katapatan ng Diyos, yung likas na katapatan ng Diyos na perpekto. Yung perpektong faithfulness ng Diyos. Na hindi mo napapansin. Hanggang sa, kapag walang dumating na mga material things na hinihingi mo within the expected time na nasa sa iyong time frame, nagsisimula ka na magtampo kay Lord, magalit kay Lord, hanggang sa si Lord na ang may kasalanan, bakit gumulo buhay mo? Di ba? Maraming mga tao sinisisi nila si Lord, bakit gumulo ang buhay nila? Tignan po ninyo ang history ng sorrow, ng kapighatian ng tao. Bakit nagkaroon ng sorrow, kapag kapighatian at kawalan ng kapayapaan ang tao? Hindi po kagagawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa kanyang isipan at sa kanyang bibig, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Number 1, ayon sa ating wangis. Ayon sa larawan ng Diyos. Ano ba larawan ng Diyos? Magulo ba ang Diyos? Wala bang kapayapaan ng Diyos? Wala bang kagalakan ng Diyos? Marumi ba ang Diyos? Hindi ba banal ang Diyos? Hindi. Ang Diyos banal, mapayapa, malinis, banal. So, nilikha kanya sa larawan na gano'n. Likhain natin ang Diyos ayon sa atin. So yung pagka-Diyos ng Diyos nasa iyo. From the very beginning. Pati isipan ng Diyos, pati kapayapaan ng Diyos, kabanalan ng Diyos nando. Ay kailan gumulo buhay ng tao? Nung suwayin niya ang Diyos. Iisa lang ang utos ng Diyos noon. Huwag mong kakanin yung bunga ng pagkakalam ng tama o mali. The moment na kinain mo yan, mamamatay ka. At ang kamatayan sa Bible ay pagkakahiwalay kay Lord. Ang tunay na definition ng kamatayan, hindi po yung physical na kamatayan, para po yung electric fan, tinanggalan mo ng electric, yun po yung patay. Hiwalay ka sa power, hiwalay ka sa nagpapatakbo ng electric fan. Kaya kapag tinanggal mo yan, diba, tatanggalin ko to, mapapansin po ninyo, no? Unti-unti siyang humihina. Bakit? Kasi disconnected na siya. So mula kay Adan hanggang sa panahon natin, no? Yung buhay ng tao dati umabot ng 900, si Methuselah 800,
Hanggang sa papunta sa atin. Pag nakaabot ka ng 50, mapalad ka na. Ang aga ng buhay ng tao ngayon. Meron na namamatay ng 20, ng 30. Di ba? Bakit? Kasi ang kamatayan talaga sa Bible, yung nahiwalay ka sa buhay ng Diyos. Katulad ng electricity, hindi mo yan nakikita. Hindi mo pwedeng sabihin yung electricity, yung fluorescent. Hindi ho. Fluorescent yan, hindi electricity yan. Hindi mo pwedeng sabihin yung electricity, yung electric pan na umikot. Hindi, LC yun. Hindi yun yung power. Ang power doon yung electric behind, yung hindi mo nakikita. Yes. Yung nagpapailaw dyan, hindi mo nakikita. So, ganun din naman, yung nagpapabuhay ng tamang pangsyon ng tao sa mundo ay yung pong Espiritu ng Diyos. Amen. Ngayon, dahil nawala ka na sa Espiritu ng Diyos, kahit buhay ka pa physically, ang tawag doon ay patay. You're dead spiritually. Kaya ang tao po ay nakorrupt. Kaya hindi maintindihan ng tao paano mabuhay sa mundong ito. Ang naabutan nilang buhay sa mundong ito, ang orientation nilang buhay sa mundong ito, magtrabaho ka, maging responsable ka, kumita ka ng pera at all cost, kahit sa corruption, magnakaw ka, pagkano, marami sa mundo. At maraming mga tao, nagpapakatalino. Pero yung kanyang talino at yung kanyang diploma ay hindi naman nag-guarantee ng kapayapaan sa buhay. Maraming matatalino ngayon na nasa gobyerno na nagnanakaw. Oh, yung ba'y tunay ng katalinuhan? Hello? Kung ang pag-aaral ang dulo ay ganun, mag-aaral ka pa ba? Di ba? Maaaring sabihin, ay hindi ho, depende ho yun, paano mo gagamitin yung pag-aaral. Correct? Pero kahit ano pa ho, gano'ng katalino, kahit ano pa ho ang pag-aralan mo sa mundo, lahat ng talino na yon ay walang gagaranti sa'yo na ikaw ay konektado kay Lord. Dahil kung ang talino ay makakakonekta sa'yo sa Lord, sa Diyos, hindi na nagkatawang tao si Jesus para isave ka pa. Kasi ang sabi ng Bible, siya lang ang daan. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Amen. So hindi po talino ng tao, hindi relihiyon ng tao, hindi kayamanan ng tao, hindi talento ng tao, hindi lakas ng tao, ang maaring kumonekta kay Lord. Wala ho tayo may pagmamalaki. Ang sabi ni Lord, kung ikaw ay hiwalay sa akin, hindi ka pa rin magbubunga. Without me. Hindi niya sinabing without education, without money, without strength, without talent, without millions. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, without me. You can do nothing. Ang anyaya niya, come to me, I will give you rest. Hindi niya sinabing, come to money, I will give you rest. Hindi niya sinabing, come to religion, I will give you rest. Hindi. Sabi niya, come to me. Hello? Amen. So makikita po natin na pag nananalangin po tayo, meron pong kumukontra. Kaya sabi ko sa pag nag-pray tayo, ang involved, hindi lang ikaw, hindi lang si Lord ang involved, hindi lang anghel ang involved, pati kaaway ng Diyos involved. Bakit siya involved? Kasi pipigilan kanyang manalangin kasi alam niya, panalangin lang ang makapagpapagalaw sa kamay ng Diyos. At ayaw ng dyablo na gumalaw ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dahilan kung bakit dito sa Matthew chapter 12, 28, sabi niya, but if I am casting out demons by the Spirit of God, ang nagsasalita mismo rito si Lord, then the kingdom of God has arrived among you. Sabi niya, kapag ako ay nagpalayas ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos o Espiritu ng Diyos, ito'y ebidensya na ang paghahari ng Diyos ay dumating. Amen. Sa inyo. Hindi kasi po pwedeng dumating si Lord, nandyan yung demonyo.
Hindi sila pwede magsama. It's either yung demonyo dumating o si Lord ang dumating. Ayun sabi niya, the kingdom of God has arrived among you. Verse 29, for who is powerful enough to enter the house of a strong man and plunder his goods? Bakit ang tawag niya rito, kay Satan ay strong man. Strong man. And plunder his goods. Alam mo, kapag meron isang perspective ni Lord, bakit ang tingin niya rito, bakit sinasabi niya na itong kaaway na ito ay strong man na hindi mo basta-basta makukuha yung goods na yun. Tandaan ninyo bakit nasa kanya yung goods. Bakit na kay Satan yung goods? Ninakaw niya yun. The thief cometh by to steal, to kill, and destroy. So, makikita po ninyo yung sinabi diyan, only someone even stronger, someone who could tie him up and then plunder his house. Ito po yung context ng isang anggulo ng prayer na dapat po nating makita. Merong storage, may nagbabantay, malakas yung nagbabantay, hindi mo makukuha yung binabantayan, yung goods. Halimbawa, ito po ay isang kwarto, puno ng ginto, puno ng kayamanan, puno ng lahat ng inaasahan ng tao. Pero, hindi ka makakakuha kahit 5 kasi may nagbabantay na malakas. So, pinipicture ni Lord na ganito minsan ang prayer, may warfare, may labanan na kailangan gawin. Ngayon, sabi niya, maliban na lamang, only someone even stronger, someone who could bind him up. Maliban na lamang na pagka merong dumating na mas malakas kaysa sa kanya. Sino kaya yung mas malakas kaysa sa kanya? Ang tinutukoy po dong malakas kaysa sa kanya ay ang church. Hallelujah. Kita nyo, hindi kayo makapag-amen. Alam niyo sabi mas malakas kaysa kay Satan. Kasi sabi ni Lord, itatayo ko, ibibuild ko, i-equip ko ang aking church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananalo ang kaaway sa church. Amen. At yung sabi ni Lord kay Peter, bibigyan kita ng susi. Matthew 16:19. Bibigyan kita ng susi ng kaharian. Pedro. Hallelujah. Ano po sabi? There are keys. Pag sinabing keys, access to operate the kingdom. Paano mag-operate ang paghahari ng Diyos? Saka pa lang sinabi doon sa Matthew 16:19, kung titignan po niyo yung verse na yun, nakalagay, whatsoever you bind, ano man ang iyong talian. So, ibig sabihin, yung church ang binigyan ng susi, ng kapangyarihan na magtali sa kaaway. Kaya ang nakalagay dito, yung pagbabind na yon ay napaka-importante. Minsan, ang focus natin, makinig kayo, minsan, ang focus natin ay yung goods. Ba't hindi mo makuha yung goods? Kasi may bantay. Hanggat di mo dinidil yung bantay, wala kang access doon sa goods. Parang ganito, andyan ang promised land. Sa'yo yan. Pero may higante. Hanggat di mo dinidil yung higante, hindi mo mapapakinabangan yung promised land. Hello? Amen. Amen. Si Jesus, bakit pagka nagpe-pray siya, minsan ang tagal.
Kasi, alam nyo, sabi ko nga siya, ang involved sa prayer ni Lord, hindi lang ang Ama. Pati si Satanas involved. Naalala niyo yung naramdaman ni Lord na humingi ng permiso si Satanas sa trono, sa court ng langit, para ihiwalay at tuksuhin sila Pedro. At pinayagan. Yes. Di ba? Pero ano sabi ni Lord? Pero Pedro, nanalangin ako para sa iyo. Amen. Hello? Amen. So, sinong nando doon sa binanggit? Satan, Peter, God, and Jesus. Hello? Anyan ho kaya? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hanggat di mo dinidil ang kaaway, hindi mo makukuha yung blessing. Kailangan matuto po tayong labanan yung nagbabantay. Kasi kung ang focus lang po ninyo at focus lang po natin ay yung pong pagpapala. Kaya nga ho dun sa panalangin, di ho ba? Ilayo mo kami. Kanino? Sama-sama. Sa prayer mismo ni Lord, merong ganong statement. Huwag po nating maliitin o maging casual. Sinasabi ng Panginoon sa atin, magbantay po tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Isama po ninyo parati na kapag nagpe-pray po tayo ng gabi-gabi na ganito, isama po ninyo ang lahat ng pupunta sa prayer meeting dito na balutan ng dugo at ipanalangin sila. Amen. Bakit? Kasi ayaw ng kaaway na ikaw ay magseryoso sa panalangin. Kaya kahapon merong aksidente na nangyari. May nangyari kay Gelay. Nawalan ng preno. Buti tumama si doon sa may bato, hindi siya nagtuloy-tuloy doon sa bangin. Di ba? Diyan sa mahabang parang, sa parang mahaba. Si haba, dulo eh. Ang haba nung slide eh. So, sino may kagagawan nun? Wala namang ibang gagawa ng masama kundi ang diablo. Di ba? So, si Jesus bubuhayin niya si Lazarus. Ito yung lugar ni Lazarus. Andito si Jesus. Ba't inabot ng 3 araw bago pumunta kay Jesus? Bago pumunta kay Lazarus? Kasi meron pong mag-aambus sa kanya. Gusto siyang patayin sa ambush. Kaya nag-intay si Lord ng mga 2 o 3 araw pa sa kanyang kinalalagyan bago pumunta kay Lazarus. Kaya nainip yung mag-aambus sa kanya sa gitna, umuwi na. Kaya sabi niya, Lea, alis na tayo. Bakit? Wala na yung mag-aambus. Gisingin na natin si Lazarus. Kita ko ninyo, may involved na kaaway. So sa prayer po natin, minsan, yung iba, hindi alam ito. Kasi yung baby prayer, yung baby na prayer, ang focus niya lang, penge, tapos si Lord bibigay. Wala siyang kinalaman kay Satanas. Pero habang nagmamature ka, ma-realize mo, mayroong demonyong involved. Mayroong pumipigil ng prayer mo. Kaya ang sabi ni Lord, pag dumating ang mas malakas sa Kanya, which is the church, naintindihan mo na kung sino ka, anong identity mo, anong ginawa ng Diyos sa'yo, at anong klaseng authority na binigay niya sa'yo, then you become stronger than the devil. Amen. That's why ang tawag sa'yo, stronger than the strong man. Ang sabi diyon, merong kang kapangyarihan na ipagbawal sa langit. At merong ka ring karapatan o kapangyarihan na ipahintulot sa lupa. So, ang tawag doon, binding and loosing. Kanino binigay yung authority na yan?
Binigay yan sa atin, kaya lang hindi natin ginagamit. Minsan hindi natin alam paano gamitin. Ha? Hello? Eto, humihingi tayo ng pera kay Lord. Ang tanong, may pera ba sa langit? Wala. Asan yung pera? Nasa earth. So, anong gagawin mo ngayon? Wala yung pera sa langit eh. Nasa earth. So, ang gagawin mo ngayon is that utusan mo yung mga anghel sa pangalan ng Panginoon. Sabi mo, Lord, padaluyin mo ang resources, yung pera na naririto. Let there be coordination. Hayaan mo yung kailangan naming pananalapi ay dumaloy, pumunta sa amin. Pinapahintulutan namin. Amen. Amen. Ngayon, halimbawa, meron po tayong antindi ng kahirapan. Tanungin ko kayo, kalooban ba ng Panginoon na kayo'y manatiling mahirap? Kaya nga siya naging mahirap eh. Siya na napakayaman, naghirap upang tayo na mahirap, yumaman. Amen. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay magtiis sa hirap. Anong dahilan? Ba't niya tayo iniligtas? Kinakanta pa natin yun. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Ano, kanta lang ba yun? Hindi mo pinananampalataya na yung kanta na yun? Hello? So, meron pong dapat tayong ma-realize na authority na binigay sa atin, na meron tayong kapangyarihang pahintulutan ang galaw ng langit dito sa lupa, at meron din tayong kapangyarihan na ipagbawal ang ginagawa ng kaaway dito sa lupa. Amen. Meron po. Kung naaalala po ninyo yung kanto naalala ko yung isang kwento doon sa prayer meeting. Galing ang church po natin nasa Cainta Market pa sa second floor, third floor. Kada prayer meeting, pag-uwi, meron po akong binabind at sinasabi ko, dinideclare ko doon sa isang karerahan, yung sugalan ng karera, ng mga kabayo. Lagi, dumadaan lang naman kami, pero gabi-gabi. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, magsara ka at mapalitan ng magandang negosyo. Alam niyo po, after 1 month, nagsara po yun. Pagkatapos na palitan po ng generic pharmacy. Sabi ko, ganun pala yung power ng prayer. Declare lang yun eh. Wala pang isang minuto. Declare ka lang, Jesus name, magsara ka. Mapalitan ng mga panibagong ng bagong negosyo. Pero 1 month may nangyari. Amen. Hallelujah. Meron pong alam niyo kung bakit, di ba may mga tanong ang mga tao. Lord, bakit naghihirap yung mga tao? Lord, bakit dito sa mundo, bakit kami ganito? Lord, bakit sa mundo ganito? Kung meron totoong Diyos, bakit may naghihirap? Kung meron totoong Diyos. Hello? Kaya yung iba, hindi na naniniwala sa Diyos eh. Meron man Diyos? Bakit may mga masasama? Bakit meron naghihirap? Bakit may mga mayayaman? Yung mga mayayamanan, mga makasalanan naman, magnanakaw naman sa gobyerno, yung mayaman, may Diyos ba? Mapapa-oo kang makukumbinsi kang sa maghanong klase mga salita, dahil, oo nga naman, bakit may naghihirap? Yung mahirap, lalong naghihirap. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi, hindi pwedeng pakialaman ng Diyos. Ang alin? Ang mundo na kung saan, ang sabi niya, let them have dominion. Nagsalita ho ang Diyos patungkol sa tao. Kung sino ang mag-ahari at sino ang authority sa mundo.
Hindi ho sinama ng Diyos yun. Di sana sinabi niya sa Genesis, let us have dominion. Let men have dominion with me. Walang ganun eh. Inilagay niya sa lahat ng pamahalaan para sa tao. Amen. Ngayon, paano makikialam ang Diyos doon sa authority na dinelegate niya sa tao, sa mundo? Ang tao ang merong authority dyan, hindi naman siya. Ngayon, paano mo sisisihin na ang Diyos pinababayaan tayo? Hindi. Hindi tayo pinababayaan. Lahat ng authority, pag-aari, inilagay sa ilalim ng paa ng tao. Amen. Amen. Kaya pansin ninyo, di ba nagkaroon ng wrestling? Si Jacob, tsaka yung anghel. Sinong nanalo? Jacob. Hindi matalo-talo ng anghel kung hindi nandaya yung anghel, di ba? Bakit kaya hindi matalo-talo? Kasi naglaban sila sa realm ng mundo, hindi doon sa langit eh. Mundo ng tao yun eh. Sino may authority doon? Tao. Hello? Kaya, minsan, ayaw ng kaaway na maintindihan mo, binubulag ka ng kaaway through unbelief na hindi mo gamitin, huwag mong madiscover ang authority mo kasi baka i-exercise mo. Hello? Kailan mo in-exercise yun? Hindi. Sa sobrang tagal natin sa pagkakaalipin, hindi tayo kumbinsido na meron tayong authority. Kahit sila Pedro, lately na lang nila na-discover yung maturity ng authority na yon. Lately na lang. Kaya nung sinabi niya, nagsinungaling ka sa Holy Spirit, patay ka. Ganon katindi, na-discover na nila yung authority na ganon. Hanggang sa na-realize na nila na yung kanilang anino nakapagpapagaling na ng may sakit. Lately na lang nila naintindihan habang lumalago sila kay Lord. Kaya tayo, habang tayo ay nakikiniig, nakikipag-ugnayan sa lalim ng Panginoon, lalo mong naiintindihan habang naghahayag si Lord sa'yo. Habang nahahayag si Lord sa'yo, naiintindihan mo kung sino ka. Dahil galing ka sa Kanya. Pero kapag walang kapahayagan ng Diyos sa'yo, hindi mo maintindihan ang sarili mo. Kaya sabi ng Panginoon, binibigay ko sa inyo yung susi na yan. Dahil sa inyo naman talaga yan. Ang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Ang pahintulutan mo sa lupa, pahihintulutan ng langit. Amen. The authority to bind and to loose. Hallelujah. Ano pong area ng ating pong buhay na para bang binubuli ka ng kaaway, patuloy kanyang tinotorment, patuloy kanyang tinatakot by depression, by anxiety, patuloy kanyang tinatakot, pati konsyensya mo, tinotorment niya. At sinasabi niya sa'yo, wala kang karapatang mag-pray sa Diyos, marumi ka, banal siya. Kaya minsan, kinokonsensya, minsan ang kalaban mo sa prayer mo, yung konsyensya mo na kinokondem ka. Pero totoo nun, ang kaaway ang may kagagawan niya. Kaya hindi ka makapag-pray ng may confident kasi ang kaaway nakaturo sa iyo ng ganun. Saan siya nakaturo? Doon sa nakaraan mo, sa kasalanan mo. Kaya kapag nakita mo nakaturo na siya ganun, hindi ka na nananalangin. Yung prayer mo, hindi na ganun ka-powerful kasi in-entertain mo yung condemnation ng iyong konsyensya. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, talian mo ang kaaway. Talian mo ang kaaway. Kasi kung di mo tatalian yan, paano makukuha yung sinasabing plunder? Paano mo marirelease yung blessing
kung hindi mo siya lalabanan na pumipigil sa panalangin mo. Sabi mo sa yung katabi, tandaan mo, involve ang kaaway sa prayer mo. Tandaan mo, involve ang kaaway. Hindi lang si Lord. May kaaway. Bakit natin binibigyan ng paalala ito? Kasi, kahit doon sa Luke 18, di ba? Nagpe-pray yung widow sa judge para bigyan siya ng hustisya sa kanyang kaaway. Di ba? So, involve ang kaaway doon sa korte ng langit. Hindi nga natin nakita na yung nag-aakusa sa kanya, pumupunta doon sa mesa ng judge. Ang alam lang natin, ang laging nag-a-appear ay yung widow. Sabi niya, parati siyang pumupunta sa judge hanggang sa nakulitan na yung judge. Correct? Pero hindi natin nakita na si Satanas nag-a-appear doon sa korte. Yung nag-aakusa, yung kaaway ng babae, hindi pumupunta doon eh. Di ba? Doon pa lang, maliwanag na panalo yung babae sa korte. Amen. Kaya bumigay yung wicked judge, bibigay ko na yung hustisya. Eh paano kung ikaw naman ang hindi pumupunta sa korte? At masipag naman si Satanas day and night na akusahan ka ng mga mali sa langit. Ano na epekto nun? Hindi ka dumating sa korte, hindi ka nagpakita. Sinong may mali ngayon doon? Sa korte? Yung umaakusa. Kasi hindi ka, may absent ka eh. Hindi ka nag-appear doon eh. O halimbawa, ikaw naman ang nagdemanda. Nagdemanda ka. Alam mong may mali siya. Dinimanda mo. Eh hindi ka naman umaten ng hearing. Yung kaaway mo umaaten. Tapos ikaw, 3 beses kang hindi umaten sa hearing. Wala na, tapos na yon. Dismiss na yon. Bakit? Hindi ka umaten, pero ikaw yung nagdemanda. Ikaw yung nagdemanda, umaaten yung kaaway mo sa hearing, hindi ka umaaten, tapos mag-e-expect ka na ikaw ang mananalo? Hello? Sino na naintindihan? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mawawala sa presensya ng Diyos. Di ba? Magpakita ka sa korte ng langit. Kasi pag hindi ka nagpapakita ron, baka tama yung akusasyon ng kaaway against you. Hello? Alam nyo, makikita natin dito, sino ang binigyan? Sabi niya, binigyan kita ng susi. Pag sinabing susi, access to operate the kingdom in your behalf. Hallelujah. Paano yung paghahari ng Diyos ay dumating sa buhay mo at mapakinabangan mo ang paghahari ng Diyos dahil ginamit mo ng tama ang susi. Amen. Ah. Amen. Yeah. Ang tagal mong kumakatok sa pinto. Nabot ka ng madaling araw. Sumagot yun nandun sa loob. Nasaan yung susi mo? Ay, nandito pala. Oh. Bigyan susi. Tagal mo nagpe-pray, yung susi nasa iyo pala. Hindi mo sa katabi, gamitin mo yung susi. Ito, makinig kayo ha. Ito. Pag tayo natulog, di ba? Yung kaaway, gising pa rin. Hindi natutulog yung kaaway eh. Di ba? Ngayon, pag nagising na tayo, habang tulog tayo, gising na gising yung kaaway, madaling araw, 2:00, 3:00, ha? Nagpaplano na sila ng masama sa'yo bago ka pa gumising. Pag gising mo, hindi ka nag-pray. Yung pinaplano nila, posibleng mangyari. Pag gising mo pa lang,
Wasakin mo na yung assignment ng kaaway against you. Amen. Pagising mo pa lang, Lord, winawasak namin sa pangalan ni Jesus lahat ng assignment, lahat ng plano ng kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming property. Sa pangalan ni Jesus, tinatalian namin siya at pinapahintulutan ko ang lahat ng pagpapala ng langit na dumaloy sa amin ngayon. Amen. Binding and loosing. Let the money, let the resources loose, O God, and let it come upon us. Mapapakawalan niyo. Kasi ayaw ng kaaway na makarating ang goods na yun. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya, pag nakarating ang lahat ng ipinagpe-pray mo, mag-a-advance ang momentum ng paghahari ng Diyos sa buhay mo. That's the reason why it's so important. Yung authority na yan, alam mo. Dahil pag hindi mo alam yan, hindi mo tinalian ang kaaway, patuloy na manggugulo sa iyo yan. Bakit? Walang tali. Nakita na kayo na yung pakawala mo yung aso? Anong ginawa niya? Nasira yung base, na kung ano-ano, pinagkakagat yung mga, di ba? Pinagkakagat yung mga sinelas mo, ang daming sinira, mga sandals mo, wasak, di ba? Mga kumot, mga sopa, talagang wasak. Bakit? Pinakawalan mo eh. Tapos magagaling ka, bakit nasira to? Nawala sa pagkakatali. Hanggat hindi mo tinatalian, binabalik sa tali yung aso. Huwag kang magtaka. Bakit maraming nangangat-ngat sa paligid mo? Hindi mo sa yung katabi. Talian mo na. Ayan na. Hello? Amen. Amen. Alam mo, minsan kapag wala tayong mga ganong klase mga experiences at hindi tayo nagtatanong kay Lord, Lord, ano ba nangyari? Kaaway. Bibigay siya ng isang kwento. Si Kenneth Hagin, humingi sila ng 2 baka para sa Thanksgiving. Lord, pwede ba makahingi ng 2 baka para sa Thanksgiving namin? And then after 3 days, hindi pa dumarating. 1 linggo na lang kasi darating yung Thanksgiving nila. 3 days, wala pang dumarating na baka. Nagsalita si Kenneth Hagin, baka. Nabi niya, baka hindi kalooban ni Lord yung baka. Kinontra niya ngayon yung kanyang petition. Nung gabing yon, na naginip siya, isang malaking ahas sa panaginip niya. Tinignan yung ahas, ang laki nun dyan. Zoom in yung ahas. Alam niyo kung ano laman? 2 baka. Tapos nagising siya, tinanong niya si Lord, Lord, ba't ganun ang panaginip ko? Sabi ni Lord sa kanya, hinayaan mong lunukin ng kaaway yung baka mo. Bakit? Lumabas sa bibig mo kasi, baka hindi ko kalooban. Nagdalawang isip ka. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, tayuan mo hanggang dulo ang pangako ng Diyos. Huwag kang mag-aalinlangan sa gitna ng mga labanan at proseso. Tayuan mo hanggang dulo. Kahit magbuka pang wars, ma-worsen pa yung senaryo, ituloy mo yung laban. Amen. Hello? Makikita po natin, meron po tayong karapatan na i-bind. Okay? So, number 1 point is gamitin mo yung authority na ibinigay ng Diyos sa iyo to bind and to loose. Sabihin mo kay Lord, gamitin mo ang pangalan ni Lord. Lord, sa pangalan mo, pinapahintulutan namin. Sa pangalan mo, pinagbabawal namin dito sa lupa. Itong mga demonyo na ito, na iransak ang buhay namin. Hindi namin pinapahintulutan na kami i-torment ng depression, Amen. Ng anxiety, ng takot. Amen. Hindi namin pinapahintulutan dito yan. Yung sakit at karamdaman sa aming buhay, hindi namin pinapahintulutan yan. Amen. Hello? Amen. Sabi mo sa katabi, meron kang power. Meron kang power. Meron kang authority. Gamitin mo.
Praise God. As we use the name of the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, ginamit natin yung authority natin. Ang tawag sa atin, strong man. Stronger man. Mas malakas kaysa sa strong man. Kaya sabi niya, greater is He who is in you than He who is in the world. Pangalawang point, quickly. Okay? Yung pangalawang point is, yung gamit naman ng bumaback up doon sa authority. Hindi lang basta authority. Ano ang bumaback up sa authority? Alam niyo ano? Name. The name of Jesus. Amen. Ano sabi ng Panginoon sa Philippians? Lahat ng tuhod sa langit, lahat ng tuhod sa lupa, lahat ng tuhod sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titignan mo, anong klaseng pangalan to? Lahat ng tuhod sa langit, lahat ng tuhod sa lupa, lahat ng tuhod doon, nilalang sa ilalim ng lupa. Meron palang nilalang sa ilalim ng lupa. Magbabow down kay Jesus. Hallelujah. Sabi niya, pakinig ko kayo, nung bata pa si Lord, sanggol pa lang, may ibinigay na pangalan yung anghel. Di ba? Tatawagin mo siyang Jesus. Amen. So yung pangalang Jesus, ibinigay. Correct? Now, nung bata pa si Efren Bata Reyes, ang pangalan niya na Efren, pero wala pa yung salitang bata. Bakit siya naging champion? So yung pangalan niya hindi lang ibinigay dahil sa kanyang pakikipag-compete, araw-araw na pagbibilyar, hindi niya napansin na master niya ang galaw ng bola, na master niya kung saan ilalagay ang bola, hanggang sa siya napunta sa iba't ibang bansa, hanggang kinilala, hanggang sa yung pangalan na yon ay hindi lang ibinigay, yung pangalan na yon ay kanyang pinaghirapan. Pero, ang pangalang Efren ay sa area lang ng bilyar. Hindi sa area ng bowling, hindi sa area ng ng soccer, hindi sa area lang ng bilyar. Kaya pag sinabi mong bilyar, unang maisip mo, Efren. Si Manny Pacquiao, bata pa yan. Binigyan ng pangalan, Manny Pacquiao. Pero, hindi lang po siya naging Manny Pacquiao dahil sa kanyang pakikipagbugbugan, araw-araw, ensayo, discipline, commitment sa exercise, at nakipaglaban. Nakaranas din siya ng talo. Ang dami niyang naranasan na jab ng kaaway, namaga ang kanyang muka, nasaktan ang kanyang kamakamay. Minsan nanknock-out din siya. Pero nagpatuloy siya hanggang siya'y nanalo ng 8th Division at nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. So, hindi lang ho siya binigyan ng pangalan Manny. Pinaghirapan niya ang pangalan na yon. Si Jesus, hindi lang ho siya binigyan ng pangalan. Nung binubuhat niya ang krus para sa iyo, ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw. Nung siya'y hinahagupit ng latigo para sa ikagagaling natin, ang pangalang Jesus ay umaalingaw-ngaw. Nung siya ay namatay, ang pangalang Jesus ay umaalingaw-ngaw. At muling nabuhay, siya, ang pangalan niya ay umaalingaw-ngaw. Nung labanan niya lahat ng demonyo, nagpalaya siya, ang pangalan niya ay umaalingaw-ngaw. At nung siya'y napunta doon sa langit, tinalaban niya ang mga principality, powers, and rulers. Natalo niya yon dahil sa krus. Ang pangalan niya, umaalingaw-ngaw. Kaya, ang sabi niya, anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan. Dahil yung pangalan na yon
ay pinaghirapan ng Panginoon. At yung pangalan na yon ang ino-honor ng principality, ng powers, ng rulers, ng mundo, at ng nasa ilalim ng lupa. Wala ng pangalan na ibinigay ng Diyos sa ilalim ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Jesus is Lord. Amen. Kaya pagka naintindihan po natin, maraming mga Kristiyano, minsan yung in Jesus name nila, walang kapahayagan. Parang ginagamit lang ng pantuldok sa prayer. Hindi nila nakikita yung pinaghirapan ng Panginoon na nakapaloob sa pangalan na yun. Yung victory na nakapaloob sa pangalan na yun. Yung dugo na umagos na nakapaloob sa pangalan na yun. Mga demonyo na nag-bow down at natalo na nakapaloob sa pangalan na yun. Mga sakit at karamdaman na nakapackage sa pangalan na yun. It's the reason why, pag wala kang kapahayagan na gamitin ang pangalan ng ating Panginoon, minsan yung confident mo na gamitin ang pangalan ni Jesus, walang power. Pero kung meron kang kapahayagan, hallelujah, tatayuan mo sa harapan ng Diyos ang ipinanalangin mo. Amen. Amen. Na alam mong ikaw ay napakinggan kasi hindi pangalan mo ang ginamit mo. Ang pangalan mo, ang ginamit mong pangalan ay pangalan niya. Amen. Alam niyo, walang problema kay Lord. Kung ano hinihingi mo, hindi yun ang mahalaga sa Kanya. Hindi mo mai-impress si Lord sa mga hinihingi mo. Kaya niyang ibigay lahat yon. Pero bakit hindi siya makahindi? Dahil sa pangalan. Dahil nakaakibat ang pangalan na yon. Alam niyo ba kung bakit? Yung sinasabi ng Panginoon, if you ask anything in my name. Alam niyo ibig sabihin yung if you ask anything in my name, not in your name? Para ho siyang nagbigay sa inyo ng power of attorney. Na ibig sabihin ng power of attorney, ikaw ay magtatransact ng business on His behalf. No, ibig sabihin, kapag ginamit mo yung pangalan ni Jesus, Lord, I am praying this in the name of Jesus, ang dating sa Ama, hindi ikaw ang nananalangin, si Kristo ang nananalangin on your behalf. Amen. Yun po yung power of attorney. Kung meron po kayong ganong klaseng picture, habang nananalangin po tayo, yung bigat ng panalangin mo, hindi nasasayang. Walang oras na sayang sa panalangin kasi naiintindihan mo ang selyo ng bumaback up sa prayer mo ay ang pangalan ni Kristo. Amen. Amen. So yun ang dahilan kung bakit powerful ang prayer natin. Una, naintindihan mo ang authority, meron kang susi to bind, to loose, to release, to permit, at ipagbawal. At behind that authority, anong bumaback up? The name of Jesus. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, if you ask anything in my name, I will do it. Amen. Ito po yung pangatlong point na involved sa prayer. Saan mo gusto mag-pray? Sa outer court? Sa holy place? O sa holy of holies? Saan mo gusto mag-pray? Saan mo gusto mag-pray? Outer court? Holy place? O holy of holies? Holy of Holy. Bakit? Kasi nandun si Lord. Nandun yung Shekinah ni Lord. Nandun siya sa Holy of Holies. Wala siya sa outer court. Kaso, hindi ka basta-basta makapunta sa Holy of Holies kung walang dugo. So, ibig sabihin, mahirap maka-access, makipag-commune ng harapan. Kapag pumapasok si Moses, nakikipag-usap si Lord kay Moses sa Holy of Holies, face to face. So, paano tayong mapapalapit sa ganon na hindi tayo sisigaw kay Lord kasi ang layo-layo natin. Kaya ka nakikipag-commune dahil ang lapit-lapit mukhaan.
So, paano ka makakapasok doon kung wala yung dugo? Hallelujah. Amen. Yung iba walang kapahayagan patungkol sa dugo. Ito po, last verse. Bago po tayo mag-pray. Ia-apply po natin yung authority. Ia-apply po natin yung name. Naintindihan mo yung kapangyarihan ng name. At ia-apply po natin yung dugo sa prayer. Okay. Pumunta po kayo sa Book of Hebrew as we close. Sa Book of Hebrews chapter 9, chapter 9 verse doon na lang sa ano. Sige, Hebrew chapter 9 muna. Chapter 10 na lang. Chapter 10 verse 19 to 22. Para isang anuhan na lang tayo dyan. Hebrews chapter 10 verse 19. Sino rito ready nang i-apply yung authority? Ready nang i-apply yung name? At ready nang i-apply yung dugo sa ating pong prayer tonight? Amen. Hallelujah. Okay. Basahin po natin. Ano po sinabi dyan? And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place. Saan daw? Heaven's most holy place. Because of what? Because of the blood of Jesus. Why? By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Kaninong dugo ang nagbukas ng access para daw ikaw ay makapasok sa pinaka-banal, where the Father is, where Jesus Christ is, kung nasaan ang mercy seat, kung nasaan nagtatrabaho ang judge. Alam niyo kapag si Lord nakaupo sa kanyang trono, nagtatrabaho siya. Doon siya nagtatrabaho. Yung judge, nagtatrabaho. Paano ka makakalapit sa kanya? By the blood. Most holy place. Because of what? The blood. He opened a new and life-giving way. Life-giving way. Through the curtain. Pag sinabing curtain, yung pong veil ng between the holy place tsaka Holy of Holies. Naalala ba ninyo yun nung namatay si Lord? Yung veil na yon napunit mula taas pababa. Ang ibig sabihin nun, nung naputol ang kurtina, ang ibig sabihin nun, yung kanyang dugo ay nagbigay ng daan upang tayo na nandoon sa malayo ay pumasok sa Holy of Holies upang mapakinggan ang ating mga panalangin. Amen. Yun po yung bigat ng dugo. Yun po yung blessing ng dugo. Amen. Hallelujah. Alam niyo yung sa sobrang banal ng Diyos noong unang panahon, sa sobrang banal, hindi siya pwedeng pumasok ang high priest ng araw-araw. Once a year lang. Mas matagal yung preparation. 12 months ang preparation. Papasok lang ng isang beses. Pag mali pa o kulang ang paglilinis ng saserdote na yun, ng high priest, pwede siyang mamatay sa loob. Ang daladala niya lang ay yung pong dugo ng tupa para iwisik doon sa dakong kabanal-banalan. Kapag ka mali ang iyong paghahanda, pwede kang mamatay. Sa sobrang power ng glory ng Panginoon. Pero sa New Testament, hindi po dugo ng tupa ang naggagaranti, kundi dugo mismo ng Panginoon. That's why we have better covenant. We have better promises. We have a better life. We have a better blood
better than the blood of Abel. Kaya, pag naintindihan po natin itong mga kapahayagan pong ito, ang dating ng prayer mo sa langit, back up ng authority, back up ng pangalan ni Jesus, back up ng dugo. So, gaano ka-powerful ang dating ng prayer mo? That's the reason why the devil hates those people who pray like this. Who understand their authority, they understand the power that they have, and they understand the name and the keys of the kingdom na ibinigay sa atin. Sabi mo sa katabi, you have the power. You have the power. You have the authority. You have the blood of Jesus. You have the blood of Jesus. Dahil yung naiintindihan mong yon, the Father cannot say no to your prayer. Amen. Ia-accommodate ka ng langit. Praise God. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Ngayon po, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang mga ine-expect nyo na mag-manifest this year, 2025. Meron kayong inaasahan kay Lord na mangyari sa inyong buhay, sa inyong pamilya, mga relationship, maaring sa finances, maaring physical, maaring health. I want to tell you this. Nothing is impossible with God. Amen. Pangalawa, nothing is impossible to those who believe. Amen. At yung mga binigay sa atin na guarantee, authority of His name, yung susi na binigay sa iyo na dapat mong gamitin, at higit sa lahat, yung guarantee ng banal na dugo ng Panginoon na kailangan mong panampalatayanan. Tandaan po ninyo, we overcame the devil by the blood of the Lamb. Ngayon pong gabi, humana po tayo ng 3 na partner para lahat po tayo nagpa-participate sa prayer. Hallelujah. Hallelujah. Mag-agree po kayo sa inyo pong mga ipinapanalangin. Ano man ang inyong ipinapanalangin, idulog po ninyo sa Panginoon. Humanap po kayo ng 3 kapartner po ninyo para mag-pray po kayo. At sa trono ng biyaya ay tanggapin po natin. Sa trono ng biyaya, sa luklukan ng habag ng Diyos, na kung saan nandun ang dugo ng ating Panginoong Jesus na nag-aantay upang i-accommodate po tayo. Gamitin po natin. Ipanalangin po natin. Hallelujah. Are you ready? Paghawak po kayo ng kamay, and you begin to thank God. Anyayahan natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Oh God, we thank you, Lord, for the authority of heaven. I thank you for the name of Christ. I thank you for the blood of Jesus that sprinkled in our conscience, that calm our conscience by the blood of Jesus. Hallelujah. Oh God, I give you praise. Let your power be released upon your people. Let your grace and mercy. Thank you for opening the heaven, Lord. Oh God, we are the stronger man. We bind the strong man. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy of our worship. You are worthy of our praise. In the name of Jesus. Thank you for opening the heaven. Tanggalin mo ang bawat balakid sa aming puso't isipan. Linisin ang bawat isa ng banal na dugo. So that when we open our mouth, the heaven listen. The Father listen. Angels are activated. The devil is stopped. The devil is being bound. In the name of Jesus. Hallelujah. Let the authority of Christ, let the name of Christ be used. Right now, start praying. Start praying right now. Shukatara. Puri, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon.
Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Buti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Everybody say, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. For the very last line, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Napakadakila mo, napakabuti mo, O Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa bawat panalangin na iyo pong tinanggap. Salamat, Panginoon, sa garantiya ng pangalan mo, ng kapangyarihan mo, ng kapamahalaan mo, at higit sa lahat, ng iyong dugo, O Diyos. Na ang aming mga panalangin ay nakarating, O Diyos, dyan sa tron, sa pamamagitan ng iyong mga anghel na kinuha, O Diyos, at inakyat diyan. At salamat ang mga anghel ding ito, Panginoon, ang siyang bababa upang dalhin naman ang iyong kasagutan sa bawat pamilya, O Diyos. Ang mga kasagutan ng tagumpay at lahat ng restoration ng lahat ng ninakaw ng kaaway sa amin. O Diyos, let there be a speed up manifestation. We give you praise. I thank you, Lord, for the speed up manifestation of healing and deliverance. Speed up manifestation ng lahat ng ninakaw ng kaaway financially, O Diyos, sa aming buhay, sa aming pamilya. Lord, binupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dala-dala namin ang pangako mo, tinatayuan namin ang aming mga panalangin ay napakinggan. Sa pangalan ni Jesus, napakinggan dahil sa dugo ni Jesus. Ama, marami pong salamat sapagkat ito ang pangako mo. Pumiling kayo sa aking pangalan upang maging ganap ang inyong kagalakan, that your joy may be complete. Gusto mong matanggap namin ang sagot ng aming panalangin so that our joy will be complete. Gusto mong kompletuhin ang aming kagalakan. Salamat, Panginoon. Tinatanggap namin lahat. Lord, we receive it by faith. Lahat ng aming pinanalangin, lahat ng sagot mo sa aming pinanalangin, O God. Manalangin kayo na tinanggap na nga ninyo at matatanggap nga ninyo. We give you praise, O God. We bless you. Lord, purihin ka. Pinasasalamatan ka namin. At higit sa lahat, O Diyos, ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. Dala-dala namin ang tagumpay sapagkat kami balot ng banal na dugo ng Panginoon. Sa iyo lamang namin ibinabalik, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa atin.